Minsan, may mga alaala sa buhay na hindi mo malilimutan, mga karanasang nag-iwan ng bakas sa puso at isipan mo kahit anong tagal ng panahon. Isa iyon sa mga panahong nagbukas ng bagong damdamin sa akin at nagbago ng takbo ng buhay ko nang hindi ko inaasahan. Isang kwento ng unang pag-ibig, unang halik, at unang maselang karanasan na hindi ko malilimutan. Welcome sa M2M Desires, kung saan binibigyang boses natin ang mga kwento ng pag-ibig, pagnanasa, at mga lihim na hindi madaling ikuwento. Mga kwentong minsan ay masakit, minsan ay nagdudulot ng pag-asa, at laging totoo. Bago natin simulan ng kwento, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-hit ang notification bell para updated ka sa lahat ng bagong kwento sa M2M Desires. Share mo na rin sa mga kaibigan mo para sabay-sabay nating maramdaman ang bawat damdamin ng kwento. Special shoutout din kay Arman Binobo. Salamat sa suporta at inspirasyon sa mga ganitong kwento. Simulan na natin ang kwento. Dear Kuya Will, itago mo na lang po ako sa pangalang Jay. Taga-probinsya ako, nasa wastong edad na ngayon. May 2 na rin akong anak at hiwalay na sa asawa. Pero ang isasalaysay ko sa iyo ay isang karanasang nangyari noong kabataan ko. Isang alaala na hanggang na ngayon ay sariwa pa rin sa isip ko. Masasabi kong iyon ang pinakaunang karanasan ko sa kapwa lalaki, sa pakikipagrelasyon at sa pagiging malapit ng higit pa sa dapat. Kahit na siya ay isang bakla, doon nagsimula ang lahat. Year 1990, kakagraduate ko lang ng high school. Dahil sa hirap ng buhay, hindi na ako nakapag-college. Ang tatay ko ay isang karpintero at ang nanay ko naman ay simpleng labandera. Alam kong hindi nila kakayanin pang pag-aralin ako sa kolehiyo, lalo na't may mga kapatid pa akong kailangan ding mag-aral. Kaya pansamantala, nag-apply ako bilang waiter sa bayan namin noon. Sa awa ng Diyos, natanggap naman ako sa isang maliit na restaurant dito sa amin. Ang pasok ko ay alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. May libreng pagkain na rin yon, kaya pamasahe ko na lang ang iniintindi ko araw-araw. Mabait ang amo ko, pati na ang mga kasamahan ko. At dito ko unang nakilala si Roger. Matagal na siya doon, pinagkakatiwalaan na rin ng may-ari. Kung ilalarawan ko siya, hindi siya halatang bakla. Maayos siyang manamit, malinis magdala ng sarili, at mapapansin mong marespeto siyang magsalita. Mga 5 talampakan at 8 pulgada ang taas niya, maputi, matangos ang ilong, at mapula ang labi. In short, gwapo siya, Kuya Will, at doon nagsimula ang hindi ko inaasahang bahagi ng buhay ko. Araw-araw niya akong tinuturuan at tinutulungan sa mga gawain dito sa restaurant, kung paano ang tamang diskarte sa pakikitungo sa mga customer, paano maging mabilis at maayos sa trabaho. Mabait siya at maalalahanin sa akin, Kuya Will. Napapansin ko talaga na iba ang pagtrato niya sa akin. At bilang ganti, mas lalo rin akong napalapit sa kanya. Dahil baguhan ako, halos lahat ng kailangan ko sa trabaho, siya ang gumagabay. Hanggang sa masanay na ako sa mga gawain dito at nagkaroon na kami ng magandang samahan. Sa trabaho, okay naman ang lahat. Nakakabanding ko rin ang ibang waiter kapag wala masyadong customer. May kwentuhan, kulitan, tawanan. Pati ang amo namin, okay lang sa kanya yon, basta tapos ang trabaho. Masaya kami bilang team. Kahit pagod, kahit minsan dagsa ang customer, parang wala lang dahil sabay-sabay naming hinaharap. Lagi pa rin kaming masigla buong araw. At dahil doon, mas lalo pa kaming naging close ni Roger. Nagsishare kami ng mga baon, minsan kahit gamit. Sabay kami kumakain tuwing lunch, sabay nagtutoothbrush pagkatapos, sabay lumalabas at umuuwi tuwing gabi. Kung minsan nag-o-overtime ako,
Nag-o-overtime din siya. Para bang lagi kaming magkatabi, Kuya Will. At doon nagsimulang maging iba ang pakiramdam ko sa kanya. Isang araw, may birthday ang isa naming kasama sa trabaho. Siyempre, dumalo kaming magkakabarkada. May inuman, kantahan, kwentuhan, harutan, sayawan, biruan at tawanan. Masaya ang buong gabi, Kuya Will. Lumipas ang oras at unti-unti nang nagpaalam ang iba hanggang kaming dalawa na lang ni Roger ang natira kasama ang ilang bisita. Halos 12:00 ng hating gabi na nang nagpasya kaming umuwi. Sabi niya sa akin, "Mas mabuti kung dito ka na matutulog sa boarding house ko. Wala ka ng masasakyan, pauwi, delikado pa." Dahil tiwala naman ako sa kanya at iniisip ko rin na baka mapahamak pa ako kung pilitin kong umuwi. Pumayag ako. Sabi ko sa sarili ko, ilang oras lang naman yon, mag-uumaga na rin. Pagdating namin sa boarding house niya, pumasok kami sa kwarto. Tinanong niya ako kung gusto ko raw mag-shower bago matulog. Sabi ko, okay lang. Ang sabi niya, mauna ka nang humiga at magpahinga. Tapos siya naman ang nagtuloy sa shower room. Yung kwarto niya, simple lang. Isang higaan na kasya naman ang 2 tao, isang maliit na lamesa, isang upuan, isang electric fan, at ang mga personal niyang gamit. Doon na nagsimula ang gabing hindi ko inaasahan, Kuya Will. Pagkatapos niyang maligo, tumabi na siya sa higaan namin. Dahil sobrang antok ko, mabilis akong nakatulog. Pinatay niya ang ilaw at tanging liwanag mula sa poste sa labas ng bintana ang nagsilbing ilaw sa kwarto. Nagulat ako nang bigla akong maalimpungatan dahil may humahaplos sa tiyan ko at sa dibdib ko. Noong una, pinakiramdaman ko lang. Sabi ko sa isip ko, baka nananaginip lang siya kaya hindi ko pinahalata na gising na ako. Pero nang bumaba na ang kamay niya sa maselang bahagi ng katawan ko, ramdam kong medyo nabubuhayan na rin ako. Doon ko biglang hinawakan ang kamay niya. Nagulat siya. I'm sorry, sabi niya. Bakit? Ano ginagawa mo? Okay ka lang ba? Tanong ko dahil nagulat din ako. I'm sorry. Nadala lang ako. Hindi ko na kasi kaya tong nararamdaman ko sa'yo. Ha? Anong ibig mong sabihin? Tanong ko habang nakatihaya siya at nakapatong pa rin ang kamay niya sa dibdib ko. Sa mababa at nanginginig niyang boses sabi niya, Jay, mahal kita. Mula nang makita kita, minahal na kita. At ngayon alam mo na, sana huwag kang magalit. Huwag mo akong iwasan. Sana mahalin mo rin ako. Katulad ng nararamdaman ko para sa'yo. Roger, ano ba yung sinasabi mo? Parehas tayo lalaki. Sigurado ka ba sa nararamdaman mo? Okay ka lang ba? Seryoso ka ba? Sumagot siya ng diretso. Hindi ako nagbibiro. Mahal kita, Jay. Mahal na mahal kita. Ngayon ko lang ito nasabi kasi natakot ako sa magiging reaksyon mo. Ilang saglit lang ang katahimikan bago siya dahan-dahang lumapit at hinalikan ako sa pisngi. Hindi ako umiwas. Pinabayaan ko lang siya. Sunod niyang hinalikan ang labi ko. Marahan, malambot, at may init na hindi ko pa nararamdaman noon. I love you, Jay. Paulit-ulit niyang binubulong. Hindi pa rin ako tumatanggi. Sa halip, unti-unti na ring uminit ang pakiramdam ko at sinasalubong ko na ang mga halik niya. Hindi ako nagmadali. Hinayaan ko lang na mangyari ang lahat. I love you too, Roger. Mahina akong nasabi. Halos pabulong sa tenga niya. Matagal na rin pala akong may nararamdaman para sa kanya. Akala ko, ako lang. Pero pareho pala kami. Nagyakapan kami, naghalikan, hanggang sa uminit talaga ang eksena. Isa-isa naming tinanggal ang mga suot namin. At sa gabing iyon, naganap ang pribadong bagay sa pagitan namin ni Roger. Inaamin ko, Kuya Will,
Iyon ang una kong halik, unang yakap, unang karanasan ko sa kapwa lalaki. Nangyari ang hindi ko inaasahan at saksi ang 4 na sulok ng kwartong iyon, pati ang liwanag mula sa poste sa labas, sa lahat ng naganap. Masarap ang una, masakit din pero kinaya ko. Kinabukasan, masakit ang katawan ko, pero pumasok pa rin kaming dalawa sa trabaho. Tuloy lang ang buhay, para bang walang nangyari. Wala nang bago sa amin ni Roger, Kuya Will. Sa katunayan, lalo pang tumibay ang relationship namin. Minsan lumalabas kami pagkatapos ng duty. Naglalakad, namamasyal sa parke, kumakain sa ibang restaurant, naggrocery sa supermarket ng kung ano-anong kailangan sa buhay. Nanonood din kami ng sine at sa loob ng sinehan, malaya naming nagagawa ang gusto namin. Kapag bitin, ipinagpapatuloy namin sa boarding house niya. Minsan, pagkatapos ng trabaho, umaakyat kami sa rooftop ng restaurant. Doon kami tumatambay ng ilang oras, kwentuhan, yakapan, halikan. May dala pa kaming pagkain habang nakaupo sa taas. Sa madilim na sulok ng rooftop building, may mga ginagawa kami roon. At saksi ang liwanag ng kalangitan sa pagmamahalan namin. Kapag nagsawa na kami, saka kami bababa at uuwi sa boarding house niya. Lumipas ang mga araw at inalok ako ni Roger na lumipat na lang sa boarding house nila para makatipid ako sa pamasahe araw-araw. Lalo na tuwing papasok at uwian. Pumayag naman ako. Nag-share kami sa upa ng kwarto at pagkain. Minsan kinakapos ako ng budget dahil nagbibigay din ako sa mga magulang ko. Kaya si Roger na ang bahala sa lahat-lahat. Kung minsan, bumabawi na lang ako kay Roger sa ibang paraan. Sabay kaming kumakain, natutulog, naggrocery, at higit sa lahat, sabay kaming naliligo. Siyempre, may mga pagkakataon na nagkakaroon kami ng loving-loving sa loob ng banyo habang naliligo. Minsan naman may tampuhan at alitan, hindi talaga maiiwasan. Pero lagi rin namang naaayos sa araw na iyon. May pagbibigayan at pag-unawa sa isa't isa. Sa mga kasama namin sa work, pati na sa amo, hindi na rin namin naitago ang relasyon namin. Tanggap naman nila kung ano meron kami ni Roger. Basta't wala kaming inaabuso, natatapakan, o nasasaktan, okay lang sa kanila. Maganda ang pakikitungo sa amin ng bawat isa. Tumagal ang relationship namin ng 3 taon. Sa tuwing may okasyon, birthday niya, birthday ko, o anniversary namin, may regalo kami sa isa't isa at kaunting selebrasyon para ipagdiwang ang masasayang araw. Ipinakilala ko na rin si Roger sa pamilya ko at tanggap naman nila siya. Kapag may okasyon sa bahay, mainit at maayos ang pag-welcome nila kay Roger. Nakwento ko kasi minsan sa kanila na noong nagipit ang mga magulang ko, kay Roger ako unang humingi ng financial assistance at hindi niya ako pinabayaan. Sabi niya, tulong ko na para sa mga magulang mo. Labis ang pasasalamat ng pamilya ko nang malaman nila na si Roger ang tumulong noon. Dahil doon, lalo pang tumibay ang relationship namin, ang pagmamahalan namin. Dahil tanggap kami ng pamilya ko at wala kaming naging malaking problema sa aming pag-iibigan. Lumipas ang 1 pang taon at umabot na kami sa ika-4 na anibersaryo namin ni Roger. Napag-usapan namin na bumalik na ako sa pag-aaral, kahit vocational course lang ang kunin ko. Dumating ang panahon ng enrollment at nag-enroll ako. Todo ang suporta ng mga magulang ko, pati si Roger, sa desisyon kong iyon. Nag-part-time na lang ako sa restaurant. Pumayag naman ng may-ari na sa gabi na lang ako pumasok at minsan pa nga ay naka-absent ako kapag hindi ko kaya. Noong una, hirap na hirap ako mag-adjust. Aral sa umaga, trabaho bilang waiter sa gabi.
Malaking sakripisyo talaga. Halos araw-araw pagod ako. Hapon sa school, gabi sa restaurant. Stress, puyat, pagod sa lamig ng gabi at init ng araw. Plus, homework pa. Naging routine ko yon araw-araw. Pero dahil sa sipag, tiyaga, tiwala, malasakit, at suportang ibinigay ng mga magulang ko, pati na rin ni Roger, matiwasay kong natapos ang kurso ko. Masaya ako, Kuya Will, dahil sa wakas, naabot ko rin ang pangarap ko. Kahit 2-year vocational course lang ito. Masasabi kong isa itong tagumpay at karangalan sa buhay ko. At sa panahon ding iyon, umalis na rin ako sa restaurant at umuwi na ako sa bahay namin. Doon na ako muli tumira. Kuya Will, noong mga panahong naghahanap ako ng trabaho, sa awa ng Diyos ay natanggap naman ako. Hindi man kalakihan ng sahod, tinanggap ko pa rin dahil nagsisimula pa lang ako. Doon na rin nagsimula ang problema namin ni Roger. Simula nang umalis ako sa restaurant, may nakilala pala siyang ibang lalaki, lingid sa kaalaman ko. Isang gabi, pauwi na ako galing trabaho at napadaan ako sa parke kung saan kami dati tumatambay ni Roger. Doon ko siya nakita. Kasama niya ang ibang lalaki. Noong una, pinagmamasdan ko lang sila mula sa malayo. Masaya sila, tawanan, kwentuhan, yakapan, at paminsan-minsang halikan. Kita kong wala silang pakialam kung may makakita man sa kanila sa ginagawa nila. At wala rin silang ideya na naroon ako, na malapit lang ako mismo sa kanila. Nilapitan ko sila. Roger, ano ang ibig sabihin nito? Nagulat silang dalawa. Tumayo sila agad. Yung lalaki, hindi makakibo. Halatang nabigla rin, tapos nagmamadali siyang umalis. Halos tumakbo palayo. Jay, let me explain. Makinig ka. Magpapaliwanag ako, sabi ni Roger. Kuya Will, parang eksena sa pelikula ang lahat. Habang naglalakad kami pa uwi, papunta sa boarding house niya, doon ko na hindi napigilan ang sarili ko. Sunod-sunod ang tanong ko, may iba ka na ba, Roger? Paano na ako? Paano na yung mga pangarap natin? Paano na yung relasyon natin? Hindi mo na ba ako mahal? Mahal mo ba siya? Kailan pa kayo? Kailan mo pa ako niloloko? Hindi ko na mapigilan, Kuya Will. Tuloy-tuloy lang ang mga tanong ko habang ramdam kong unti-unti akong gumuho sa harap niya. Kuya Will, galit na ako noon. Gusto ko talaga siyang saktan. Pero nakalma niya ako nang bigla niya akong yakapin habang umiiyak. Jay, patawad. Patawarin mo ako. Marupok lang ako. Natutokso ako. Sabi niya habang nanginginig ang boses. Oo, mahal ko siya. Mas nakakahigit siya sa'yo sa lahat. Bitawan mo ako, sabi ko. Huwag mo akong yakapin. Tinulak ko siya palayo. Sorry Jay, pero mahal din kita, habol niya. Wala nang pero-pero Roger, sagot ko. Bistado na kita. Niloko mo ako. Ipinagpalit mo ako sa lalaking yon. Hindi ka dapat pagkatiwalaan. Nakakita ka lang ng mas gwapo, mas higit sa akin. Ipinagpalit mo na ako. Jay, I'm sorry. Tuluyan na siyang umiyak. Mula nang umalis ka sa restaurant at nagkaroon ka ng trabaho, dumating siya sa buhay ko. Araw-araw siyang nandyan. Nahulog kami sa isa't isa. Patawarin mo ako, Jay. Tinitimbang ko kung sino ang mas mahal ko. Kaya please, palayain mo na ako. Tapusin na rin natin tong ugnayan natin. Kuya Will, ang sakit. Masama talaga ang loob ko noon. Gusto kong magwala. Gusto ko siyang saktan, gusto kong sumigaw. Nanlalaki ang mga mata ko, umiinit ang pakiramdam ko. Pero sa kabila ng lahat, nanaig pa rin ang pagmamahal ko sa kanya. Kuya Will, nang medyo natauhan ako, nag-usap kami ni Roger ng masinsinan. Sabi ko sa kanya, okay Roger, kung hindi mo na ako mahal, pinapalaya na kita. Kung saan ka masaya, doon ka. Sana hindi mo pagsisihan ang naging desisyon mo na mahalin siya.
At sana mahalin ka rin niya pabalik. Alam ko na rin na dito talaga hahantong ang pag-iibigan natin kasi nakakita ka ng mas higit sa akin. Huminga ako ng malalim bago ko sinabi ang susunod. At hindi pa huli ang lahat. Pwede ka pang magbago ng isip. Pwede pa nating ayusin to. Pero kung ayaw mo na talaga at siya talaga ang mahal mo, sige, doon ka na sa kanya. Pero oras na magbago ang isip mo, nandito lang ako. Hindi kita makakalimutan. Mahal kita, Roger. Alam mo yan. Tandaan mo yan. Maghihintay ako sa'yo. Ang pagsisisi, hindi pa naman huli ang lahat. Tahimik lang siyang umiiyak na kayuko. Wala siyang masabi. Kita kong naguguluhan siya pero siya na rin ang gumawa ng pasya. At alam ko naman, Kuya Will, na halos magkasing katangian kami nung lalaki. Oo, gwapo siya. Matangkad, maputi, maganda ang katawan. Pero sa ugali, hindi ko alam. Hindi ko alam kung gago ba siya, mabait ba siya o nagpapanggap lang. Kasi marami talagang tao na magaling lang sa simula. Kuya Will, matagal din akong naka-move on. Halos 2 taon nang lumipas bago unti-unting sumigla ulit ang puso ko. Marami ring nagpaparamdam sa akin noon, mga beki, pati mga babae, pero hanggang ligaw tingin lang talaga ako. Papogi lang kumbaga, kasi ang focus ko noon ay mag-ipon at tumulong sa pamilya ko, sa mga magulang ko. Lumipas pa ang 2 taon at doon na ako unti-unting tumahimik ang buhay ko. Nagpakasal ako sa asawa ko ngayon, pero ayun, niloko rin niya ako. Sumama siya sa kalaguyo niya. Si Roger naman, ang huli kong balita, nagkahiwalay din sila ng lalaki niya. At nabalitaan ko pa na nasa ibang bansa na siya ngayon. Hindi ko na rin alam kung magkikita pa kami, Kuya Will. Sinubukan ko siyang i-search, pero wala naman siyang Facebook. Doon na lang siguro nagtatapos ang kwento namin. Hanggang dito na lang ang liham ko, Kuya Will. Salamat sa pakikinig at sa pagbabahagi ng kwento ko, at more power sa channel mo. Salamat sa pagbahagi, Jay, at sa tiwala mo sa M2M Desires. Alam mo, Jay, habang binabasa ko ang kwento mo, ramdam ko ang bawat emosyon. Ang saya ng unang pag-ibig, ang sakit ng pagkalugi, at ang tapang mong magpatawad at magpatuloy. 3 taon, 4 na taon, hindi basta-basta yon. Iyon ay bahagi na ng pagkatao mo, ng paglaki mo bilang tao. Si Roger, mahal ka niya noon, walang duda. Pero minsan, hindi sapat ang pagmamahal para manatili ang isang relasyon. May mga tao talagang darating sa buhay natin para magturo, para magbigay ng kahulugan. Pero, hindi para manatili. At okay lang yon, Jay. Masakit, oo. Pero parte yun ng buhay. Ang ipinagmamalaki ko sa'yo. Nagpatuloy ka. Nag-aral ka, nagtrabaho, tinulungan mo ang pamilya mo. At ngayon, may sarili ka ng pamilya. Ibig sabihin, hindi ka tumigil sa sakit. Nagpatuloy ka. At yun ang tunay na tagumpay. Kay Roger, sana masaya siya kung nasaan man siya ngayon. At sa'yo, Jay, salamat sa lahat. Mahal ka pa rin niya noon, sigurado ako. Pero mas mahalaga, minahal mo rin ang sarili mo ng sapat para bumangon. Sa mga listeners natin, ano sa tingin ninyo? May nais ba kayong sabihin kay Jay? May payo ba kayo? O may katulad din kayong karanasan? Mag-iwan ng comment. Gusto nating marinig ang boses ninyo. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-hit ang notification bell para updated kayo sa mga bagong kwento dito sa M2M Desires. Share ninyo rin ito. Baka may kailangan din silang maramdaman o matutunan sa kwento natin ngayong gabi. Hanggang sa susunod na kwento. Ako si Kuya Will. Ingat tayong lahat.